Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang panawagan ng mga retired PMA generals na buwagin na ang Quadcom. Ito, may bagong post si General Romeo B. Poques. Then yung mga naunang mga post ni General Orlando De Leon. Isa ang sinasabi nila na useless ang Quadcom. Okay, dito. Basahin ko ang post ni General Romeo B. Poques. Sabi niya, the role of Congress is to craft laws. Congressional hearings are supposed to be undertaken in aid of legislation, meaning to help lawmakers make the laws or amend or revise existing ones. However, given the way these hearings are handled by the persons who claim to be honorable and demand to be addressed as your honor, they are made more in aid of persecution of invited resource persons and in aid of re-election of the honorable congressmen and senators. We live in a very difficult times, made worse by typhoons, floods, and other disasters. Ordinary citizens endure severe hardship in earning a living just to barely feed their families. On the other hand, grandstanding and unconscionable lawmakers who got the riches from people's money through kickbacks conduct the hearings just to stay relevant and get re-elected. Okay? Ito na. The sad truth. Out of the thousands of hearings conducted in aid of legislation every year for the past so many years, very minimal laws have actually been enacted out of them. It is better, ito na yung panawagan, it is better to stop these costly, stressful, and useless hearings perpetrated by the clowns. Even the skies are getting angry. The past week, while the hearings were ongoing, we were hit with 4 strong typhoons, one after the other. Super Typhoon Pipito is now battering Samar and Bicol and will soon hit Metro Manila and the rest of Luzon. Super Typhoon Pipito will definitely bring untold suffering and will make the poor become poorer, while the rich lawmakers party in their private resorts and cozy penthouses. Up to when do the people need to suffer? Question mark. So, agree ba kayo itong panawagan ni General Poques and si General De Leon na hintuan na itong mga hearings na ito, especially yung Quadcom. Kasi sayang ang gastos, pera ng taong bayan ang ginagastos dyan. Sweldo nila, pagkain nila, aircon, pamasahe. Sa tagal-tagal na ng mga hearings na ito, kakaunti man ang mga batas na naipasa out of this hearing. So, itong mga hearing ito is in aid of persecution and in aid of re-election according to General Poques. Agree ba kayo? Mag-comment. I-comment nyo kung no. So, it's better to stop. Kailan kaya matitigil itong Quadcom hearing na ito?
Kung si Senator, Congressman Ace Barbers pa ang masusunod, sabi niya, gusto niya nang matapos ngayong 2024, before the end of this year. Sana naman, tapusin na nila. Kasi ang target nila is ICC. Mabuti na lang, ICC, yung para idiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte nga makasuhan sa ICC. Mabuti na lang at nagsalita lately ang Pangulong Marcos Jr. Inulit niya yung kanyang stand na walang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Hindi makikipag-cooperate ang Philippine government sa ICC investigation. Wow! Napakalaking bagay yun na malaman natin na hindi nagbabago. So, because of that pronouncement, kumambyo ngayon ang Quadcom. Nagsalita si Congressman Barbers na ayaw na nilang bigyan ng access ang ICC sa transcript ng Quadcom hearings. Seryoso ba siya sa sinasabi? Kasi yung mga balibalita, alleged lang ito. Sino bang nag-post? Si Attorney Trix Angeles, si Rigoberto Tiglao, si Maharlika, sinasabi na nandito na ang ICC at ang in charge, ang nag-aasikaso sa kanila, allegedly, si Speaker Martin Romualdez. Katira pa nga sila sa hotel na pagmamayari ng isang congressman. Nandito na daw ang mga ICC. So, paano yan? Ang utos ng Pangulo, hindi tayo makipag-cooperate. Sabi nga ni Atty. Trixie, yung ginagawa ni Speaker Martin Romualdez, kung totoo, yung balita na siyang nag-aasikaso sa mga ICC investigators is usurpation or yung binabaliwalan niya na ang kapangyarihan ng Pangulo. Dahil according to Atty. Trixie, ang meron lang karapatan, anong tawagin na mag-asikaso sa mga ganon is si Presidente, walang international standing si Speaker Martin Romualdez. Kasi legislation ang kanya eh. Ang executive, Pangulong Marcos, ang dapat na mag-asikaso sa ICC kung gusto niya, ayaw niya. So, talaga lumalabas na may motive. Yung sinasabi nila na to ferret out the truth. Yun na nga, nagsalita na si PRRD, inamin niya, both sa Senate and Congress, inamin niya, yes, meron akong ginawa. O sige na, kasuhan nyo na to. Both dito sa Pilipinas, ICC, paaporay nyo, imbestigahan nyo na ko. Isa ring post ni General Pukis, sabi niya, dinistinguish na yung command responsibility and personal accountability. Yung sabi ni PRRD na I take full legal and moral responsibility sa drug war, whether good or bad, yun na yung command responsibility. Inaako niya. Kaya lang yung accountability, ibang bagay yun. Example ni General Pukis, yung pagpas lang kay retired General Barayuga. Meron ng testigo nang itinuturo si Police Colonel Garma at saka yung Napolcom Commissioner na Leonardo. Ayun, ituloy ang kaso. Accountable si Garma at Leonardo doon sa akusasyon ng si Colonel, nakalimutan ko yung testigo. Ang mananagot dito, ang nasasangkot, si Garma at saka si Leonardo. Accountable sila.
Kaya lang hindi mo pwedeng idamay si Pangulong Duterte kasi hindi naman niya inutos na galawin o igorgor si retired General Barayuga. Hindi niya utos yun. Wala namang nagliling kay PRRD na pinagawa niya yun, kundi nandito lang, ang accountable lang si Leonardo and si Karma. Yun ang kaibahan ng accountability, personal accountability, and command responsibility. So, sige, kasuhan nyo na si PRRD at handa naman niyang harapin. But according to Attorney Cristina Conte, ayaw niya na ang kaso against kay PRRD ay file sa Pilipinas. Gusto nila sa ICC. Bakit? Matatalo sila sa Pilipinas. Mas makikita nila siguro mananalo sila sa ICC. So, tingnan natin. So, salamat Sir De Leon and Sir Pukis sa inyong matapang na pagpapahayag tungkol sa mga congressional hearings na ito.